Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Pag-aralan naman natin ang naging laban between Indian superstar Praggnanandhaa versus sa leading at ang isa sa mga sumusuki kay Wesley na si MVL ng France. Matindi tong laban na ito mga kamatyas. Sa end part po, pakita ko uli sa inyo ang kanilang standing after day 1 ng kanilang rapid section. Ang ginawa ni Prag, nag C4, English opening, C5 naman si MVL, at naging English symmetrical variation. D5, paluwag kagad para hindi masikip ang galawan ng black dyan. Nag H4, ayun, ang medyo kakaibang preparasyon dito ni Prag, no? Kasi itong H4 ay maagang maninira or mamembressure kagad ng king side. Bishop G7, dumiretso na nga H5. At nag-Bishop F5. Mukhang alam ni MVL. Preparado H6, Bishop F6. At nag-Knight H2. Ayan. Dito mga kamatyas, no? Especially sa mga beginners na nanonood ngayon, bakit hindi nag-E4? Na dito mukhang double naman. Kakapture kasi sa Knight. Okay? At pag kinapture, sabay capture sa E4. Mawa 1 pawn daw ng puti. Okay? Kaya dito, nag-Knight H2 at talagang diretsong, yan na talaga ang pinaka-idea dito bukod sa direct threat. Kumapture na, capture, ayun matindi, nakipag-queen to queen dito. Bookline pa rin pala ito, castling, king E1, knight A5. Diyan nawala sa libro mga kamatyas. Dahil ang old line ay knight E5. Okay, sa computer naman, okay lang ba? Bishop D7 ang novelty ng computer dito. Old line is knight A5. Knight A5, no? Yung knight A5, yan naman ang novelty ni MBL. Pero kung computer ang patitirahin, Bishop D7 ang novelty niya. Ayun, at mukhang meron kasing possible capture doon May ganyang tema sa endgame na ido-double pawn yan, kaya siguro nag-Bishop D7 ang computer. Okay? Balik tayo sa novelty ni MVL, Knight A5 at nag-E4, Bishop D7, Bishop F1 para hindi makalundag ang Knight sa C4. Nag-Bishop E5, ba't kaya nag-Bishop E5? Pinapaganon lang. Ang lalim nito Knight F3, nagpatempo lang Bishop G4, aba. Nag-Bishop E2. Ayan mga kamatyas hindi pwedeng ma-excite na, uy, libre! Matyas sa ilalim. Kaya kailangan matalas at maingat tayo, Bishop E2, dinipensahan at nag-Knight C4. Malakas ang loob dito ni MVL sumugod at nag-Knight G5. Ayun, hamon ng bishop to bishop. At kumapture na, capture, Knight D6, depensa sa F7 at nag-Rook D1. Paano kung mag-F6? Rook D7. Ayan. Alamin muna natin mga kamatyas para mas maliwanag. What if F6? Ano mangyayari dyan? Knight E6 papasok. Rook D7 at may F4. Kulong ang bishop sa E5. Okay? So, kaya nag-Rook D7 lang dito. Rook D5, threat sa bishop. Nag-F6. Kinapture check. Rook C7. Capture. At nag-Knight F3, Knight takes E4. Pero, slightly better pa rin si Prag dito kasi double pawn, tapos bishop na hindi naman bad. Okay yan Bishop E3, Rook D8, at nag-A4. Ayan. Teka muna para klarong-klaro. Coach, ba't hindi kinapture yung pawn sa A7? Ano mangyayari? Magbi-B6 kasi. Kukulungin yan. Okay? Ingat po tayo sa mga kain-kain na hindi pala makakalabas. Kaya nag-A4 muna dito at ready to capture na yung A7. Yan ang idea. Kapag nag-B6, may salubong ng A5. Wala nang kulong. Okay? At nag-A5 naman dito para mailigtas yung pawn. Nag-Rook A3. King C6. Tuluyan ng mas lalong lumaki ang lamang ni Prag. Bad move, dapat daw Knight D6. Ayan. Pero, King C6, balik tayo. Rook B3, Knight D6,
Rook B6 check na bad move naman si Prague. Dapat daw tira ay C4. Ay nako, ang lalim. C4 para with the idea to play C5, no? Oo nga. Na hindi pwedeng capturein yan eh. Halimbawa, capturein. May Rook C3 eh. Pag nag-King D3 para depensahan, edi check, kuha tore. Pag naman nag-B5 dito, mag-B3, kuha pa rin ng knight. Okay. Kung ka-capturein, pero hindi naman yan ang tira dyan. C4, with the idea of C5 ang paalis sa knight. Galing ah. O, balik tayo, no? Pero ang ginawa, check kagad, King C7, nag-B3 para hindi makalundag ang knight sa C4. Nag-knight E4, yun lang. Natirada tuloy yung pawn C3. Nag-rook E6 na lang sumabay. So, double attack din naman. Capture, King F1, Knight D5, and nag-Bishop D2. Threat ang pawn, nag-B6, and King E2. So, yung pawn sa E5, anytime naman ay pwede nang capture and hindi madidepensahan. King E6 capture and E6. Bilangan tayo ng pawns. Pantay na po ang pawns. So, slightly better pa rin ang puti. Slight na lang. Rook E4, Rook F8, Rook C4, Rook F5, G4, Rook F8, and Bishop E3. Ayan, inoffer na rin dito ni Prague na kahit i-exchange okay lang kasi yung knight sa D5 malakas naman eh. Pero ayaw ni MVL dahil alam niya yung knight niya stable sa gitna. At nag-Rook F6. Ano idea? May timing ba to play G5? Bishop D2, Rook F8, F3, pakiramdaman, King D6, Bishop E1, going to G3, E5, Bishop G3, G5. Ayun, para kuhang-kuha na ang square F4 at masarap postihan ng knight. Bishop E1, Rook F6, ayun, naku, kinuntirya yung overextended pawn doon. Nag-B4, nagwala ditong bigla. Si Prague. Knight F4, check. King F1, King D5, dinikita ng tore, Rook C7, may threat doon. Kumapture, Rook takes H7, yun lang, nabaliktad na evaluation bar. Namali po ng decision si Prague sa pagpili kung ano ang kakapturein, H7 ba o B4, pero ang accurate ay Bishop takes B4. Pag nag-Rook takes H6, then balik na lang Bishop D2. Slightly better lang ang black pero halos pagkaganyan ang evaluation halos equal lang yan mga kamatsas. Balik tayo. H7 ang kinapture ni Prague at nag-King C4. Dinipensahan pero ang tamang tira daw po ay push lamang. Oo nga. Bakit hindi pinush? Sayang ah. O, balik tayo. Sa King C4, Rook C7 checking, B3, H7 and Rook H6. Kahit na yung pawn nasa H7, yun nga lang Rook behind pass pawn eh. Kaya kontrolado ni MVL. Bishop D2, another bad move by Prague. Hindi na rin siya maka-accurate din kasi under time pressure na rin eh. No? Ang tira daw ay Rook A7. O, parang depensa lang and siguro magbe-break A5. O, balik tayo. Bishop D2, King takes A4. O yun, nakainan tuloy eh. Bishop takes F4, yan po ay blunderacious na dahil sa laki ng evaluation bar na binaba. Masakit na. Dapat daw Rook to G7 to attack the G5. Continuation, B3, Bishop C3, obligadong depensa niya, Knight D3, and Rook B7. Napakabigat naman pala ng ano nito. Ayan, at hindi pwede mag B5, mamamatyas, no? So, King B5 ang binigay and Rook G7 ulit. So, mabigat ang dapat gawin ditong task ng puti para makasurvive. Wala, kinapture na ni Prague eh. Capture at nag-King E2, B3, napakalapit ng pawn. Buti sana kung walang backbackward eh. May backward eh, hindi pwede maka-behind pass pawn eh. King D3, King B4, ayun, tinabihan para hindi makalapit yung King. Rook B7, B5. Rook D7 at dito mga kamatsas, huling bitaw ni MVL, resign si Prague. Pakiguess nyo po sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ito ang binitawang tira. Rook H1, almost sugswang for white. Magbibito na next move, unstoppable promotion. Samantalang yung pawn, nasa likod kasi ng tore. Galing ng control ni MVL, ano?
Merong mga tira si Prague, yun nga lang napakabigat makita. Pang computer lang talaga yung approach mga kamatsas. Okay po, so day 1, ito ulit ang standing. Napakalakas ang paramdam dito ni MVL. Siya ang nangunguna sa score na 5 points, 2 panalo, 1 tabla. At sino ba mga tinalo nito? Tinalo niya si Nodirbek Abdusatorov, Pragnananda, tabla kay Nakamura. Ayun, si Nakamura ay hindi niya pinisak. Malakas talaga si Nakamura sa pabilisan eh. Aronian, Dominguez, and Nepo, 4 points. Abdusatorov, Virusha, Nakamura, 3 points. At si Nakamura po, may talo kay Abdusatorov, 1 tabla kay MBL, at panalo siya kay Fabiano Caruana. Wesley So, tabla kay Caruana, talo kay Ferusha, at tabla kay Aronian. Ayan po ang score niya. Pragnananda, 1 point, and Fabiano Caruana. Ayan, manatili po kayong nakatutok sa ating YouTube channel at susubaybayan natin, i-analyze natin ang mga malakasang laban dito. Nakapupulutan natin ng aral at makapagbibigay ng improvement sa ating paglalaro. Maraming salamat po mga kamatsas. Kung kayo may mga comments sa ating mga pinag-aralan dito sa ongoing St. Louis Rapid and Blitz, lapag nyo lang po sa comment section below. Ano ang masasabi nyo? Kaya pa ba ni Wesley makapunta sa taas? Sige po, malaya kayong makapag-comments. Usap tayo, wag lang tayong mag-aaway mga kasama. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.